binayaran natin. Thank you Lord, panibagong araw na naman. Today is January 12, 2026 at samahan niyo ako dahil ituturo ko sa inyo ang step by step process ng bagong sistema ng pag-a-apply ng motorcycle registration. Itong bagong sistema nga ng LTO ay ang kanilang online processing. Bale, dito sa online process na ito, hindi naman siya yung literal na online lang kasi kailangan mo pa rin naman magpa-emission at saka kumuha ng CTPL o ng insurance. Ang kaibahan lang dito sa online process, yung resulta ng emission at saka yung copy ng insurance mo ay automatically i-upload gamit ang LTMS portal. At base nga sa experience ko, meron naman siyang pros and cons etong online comparing dun sa dating nakasanayan natin, yung traditional, wherein tayo mismo yung napunta sa LTO, nagpapa-emission tayo, nakuha ng insurance, and then sinasabit natin to mismo sa LTO. Isa kasi sa mga nagiging problema before ay yung oras naman talaga na kinakain kapag tayo nagpaparehistro. Una-una yung pila sa emission, yung pila sa pagkuha ng insurance, and then yung mismong sa LTO na. Kasi lahat dun sabay-sabay na yung mga transaction. May nakuha ng student driver's license, may nagpapa-non-pro, may nagpapa-pro, may mga nagbabayad ng penalty. Syempre may mga kasabay ka rin na nagpaparehistro. Comparing naman dito sa online processing, syempre, mas hawak mo yung oras mo rito. So tara, i-guide ko kayo sa step-by-step procedure. Una mo ngang gagawin rito ay alamin mo kung saan ang pinakamalapit na PMVIC ng LTO sa inyong lugar. I-search mo lang sa Google Map yung PMVIC. Lalabas na dyan lahat ng mga locations neto. In my case, ang pinakamalapit sa akin ay ang QCIS located sa Mindanao Avenue, kung saan kakagaling ko lang doon at kakatapos lang magpa-rehistro. Bago ka lumabas ng bahay, huwag mo kakalimutan tong mga bagay na to. Unang-una, magdala ka nga ng photocopy ng OR at CR. Magdala ka na rin ng ballpen. At saka mas mainam kung may laman ng GCash mo at saka meron ding data yung cellphone na gamit mo. Dahil dito sa QCIS LTO Mindanao, online ang bayaran dito. Through GCash ko siya binayaran. And then, kailangan ko rin i-login yung aking LTO portal para i-validate yung mga dokumento kagaya ng emission at ng insurance. Kaya kakailanganin mo rin ng data. Sunod mo ang gagawin ay kailangan mo pumunta sa pinakamalapit na PMVIC sa inyong lugar at magpa-emission at kumuha ng CTPL o insurance. Dito nga sa QCIS, ang kanilang emission ay 600 para sa mga motorcycle at ang kanilang insurance naman ay tumataginting na 850. Siguraduhin nga lang din na lahat ay gumagana sa ating mga motor, gaya ng mga brake light, headlight, signal light. Lahat yan check, pati na rin nga pala yung busina. After mo nga magpa-emission ay kumuha ka na rin ng insurance. So, dito kasi sa QCIS, hindi uubra o hindi pwede yung mga nakagawian natin na kukuha tayo ng insurance sa may Cebuana o kaya sa Palawan o kaya sa MD Villar. Nasa 300 plus lang kasi yun Dito kasi sa QCIS o online processing, yung insurance na mismo ang mag-upload ng data ninyo doon sa LTO portal. Same netong emission na ito. Yung data ng emission ninyo, i-upload nila sa portal at i-validate mo na lang. Pagkatapos mo nga kumuha ng emission at ng insurance, ay pwede ka na ngayon mag-login sa LTO portal. Siguraduhin din na nakalink ang inyong email address dito. Dahil dun sa email address na yon, dun isesend ni LTO yung inyong copy ng OR. Pag nakalagin ka na, i-click lamang sa vehicle, click accept. Tapos piliin nyo ngayon kung ano yung inyong sasakyan na irirehistro. Sunod niyang lalabas dyan ay yung detalye ng inyong sasakyan.
I-click next. Piliin ang application na gagawin. Renewal of application, check. Private MV, check. At i-click ang next. Paalala lamang po pala sa mga hindi pa nakalista yung kanilang vehicle na ire-register, ay hindi pa kayo pwedeng mag-process through online application. Kailangan nyo pa rin pumunta sa mga LTO offices. At mabalik nga po tayo sa ating creation ng online registration. I-click nyo lamang po yung arrow na nasa ibaba ng verify. At inyo pong i-double check yung mga detalye na nakasulat dyan. Kung tama naman po yung nasa emission number, ay i-verify nyo po yan. After nyan, i-click nyo naman po yung nasa may insurance. I-check nyo rin po yung insurance number dun sa hawak ninyo na papel, dun sa insurance. At kung tama naman po, ay click verify din po. Pagkatapos nyo nga pong ma-validate yung mga detalye ng records ng emission at ng insurance, ay pwede na kayo ngayon mag-proceed sa payment. Piliin lamang ang GCash o kung mayroon naman po kayong ibang mode of payment kagaya ng Palawan, GrabPay or ExpressPay, pwede na rin naman po. Pagkatapos nyo nga po itong bayaran, halimbawa sa GCash kagaya ng ginawa ko, ipakita lamang po yung proof of payment sa LTO cashier at ibibigay niya po sa inyo yung inyong printed na OR. Maaari nyo rin pong makita yung mismong copy ng OR ninyo, isesend po yan through email, yung soft copy po noon. Pwede rin po makita yan dun sa LTO portal. Bumalik lamang po kayo dun sa homepage ng LTO portal, i-click ang documents, i-click ang official receipt, at i-click yung pinaka-latest po na official receipt, which is yung copy po ninyo ng registration. At ayun, congratulations, rehistrado na ang motor mo. Sana nakatulong itong maiksikong video at sana mga boss, konting follow at konting like naman dyan. Pa-share na rin. Thank you. Bye-bye.